yung reserve gold natin. Imagine ninyo, bakit nyo gagalawin yung mga nakareserba? Eh di ba nangungutang pa nga kayo para sa iba't ibang proyekto kuno ng gobyerno? Tapos pati yung mga reserve funds and reserve golds natin, papakialaman nyo para saan? Grabe talaga itong Marcos administration, di ba? Ang goal siguro nila, singhutin nila bawat sentimo ng pera ng gobyerno natin, na which is kung titingnan mo, wala naman ding mga big ticket project. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Puro lang naman ayuda. Talagang binalasubas nila. Ay question, hain ko no to gidapat ang confirm na sa Central Bank 25 tons of gold gibaligya ni kabat ko no to mga 129 billion pesos nakadungog magutaghain to gidapat nganong na maligya ta ani daghang kwarta tanawa lang di social media na accounting diha naay na nagpost diha daghang kwarta mukabat og sobrang trillion ang nangawa di ta kahibaw unsay tinuod nga explanation di ka ta malunod ani nga nagkagubot ang relasyon. Ari magsigig concentrate aning gagmay kayong mga apan nga dili gani makaapekto sa atong kinabuhi nga katilingbanon. Ang dagko kay hinuong problema mo ra man og dili ka kita ang atong mga present nga mga leaders karon. Makabungol naman ang mga komentaryo, ang mga testimonya nga gipadangat diha sa atong katilingban sa lain-laing mga tao. Daghan naman kayong gipanghatag na mga dagko kayong mga sitwasyon na problema mura magwa makadungog wa makabati bugnaw man kay reaksyon pero niya hinoy gagmay kayo nga wa gyud mauyon ni sa katilingban na maoy gi-concentrate mao man sigihan yung concentrate di na katilingbanon personal og anha mahlagot ang Ginoo diha. Okay, paminaw mong duha ha aron mo makaton. Kanang gold gibaligya ni sa mga mining firm mga mining firm in industry ngadto sa Central Bank o gipalit sad na sa mga bangko gikan sa ilang kita sa hinuwamay, pinunduhay ug ubang kalihukan sa pamuhunan sa mga investors. Kalihukan kini sa banking and finance ug lain sad ning aktibidad sa gold mining industry. So kining duha ka kalihukan sa banking system o gold mining industry naasa ni sila ilaha nga kaugalingon nga aktibidad agad sa mga terms and condition. In short, kanang mga gold nga napalit gikan sa kinini ang mining industry kabtangan kana sa bangko sama sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, dili ni gikan sa mga taxpayers o sa mga trabahante nga gipangkaltasan og buhis sama nato gipalit kana sa BSP. Mao nga kung ibaligya kini sa BSP wa ni sapayan para nato kay wa tay labot ana, pero dun na tay katungod nga manginlabot in terms of information para ma-emphasize nato ang saktong detalye. Take note, lahi ng manghilabuta, lahi sad ng manginlabuta. Because as what I said, ang pundo sa bangko nga mga gold reserves dili na gikan nato nga mga taxpayers, kundili ilaha ni nga kaugalingon nga kabtangan sa bangko. In short, kining atong Central Bank is a solely management sa BSP kay usa kini ka autonomous and independent body as monetary funds. Now, gamay lang kuan mga bay, gamay lang trivia para tinagsit nga impormasyon. Tuig 1949, natukod ang Central Bank of the Philippines sa panahon ni President Elpidio Quirino o nahimong BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas pag-abot ni Fidel Ramos. Kining gold mao ni natural asset sa Pilipinas as a last resort. Nganong gold man ang kasagaran nga himuong asset o pundo sa bangko.
tungod kay ang gold is indestructible. Gipalit sa BSP gikan sa mga minero unya gamiton, ipundo, patubuon ug ibaligya aron makaabag isip dugang pundo sa panudlanan sa atong gobyerno. So, niya ang pamahayag sa BSP bahin sa gold reserve atong Pebrero 24 mga bay. Kapibril sa atong mga bay. Ang GIR or kanang gitawag og Gross International Reserves sa atong nasod sama sa atong gold reserve. Ang mga gipang-appoint sa atong presidente para maoy mudumala sa BSP aron ma-maintain ang international stability and convertibility. Mabulo lang ang mga vice, pasensya kayo, no? Mga international stability and convertibility sa atong Philippine peso. Ug aron sa matubag ang bisag unsang makita nga net demand sa atong Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa mga foreign currencies. Ang GIR sa atong nasod walay gigamit sa bisag unsa nga laing nga katuyuan gawa sa pagtagbo or pagdugtong sa mga kinahanglanon sa forex requirements. Ug ang gitahasan sa pagdumala sa mga external account sa atong nasod mao ang BSP. Mamalit o mamaligya sa mga gold reserves sulod sa pila ka mga tuig isip kabahin sa iyang kinauyukan nga gimbuhaton. Mga bay, normal lang ni sa ilang mga core functions. Kung ang BSP mamaligya og bulawan, ang kita mabalik og mabilin sulod sa GIR panaglitan sa miaging tuig. Ang GIR misaka sa 106.3 billion gikan sa 100.8 billion sa tuig 2023. Sama sa ubang mga central bank sa ubang nasod, ingon ani gihapon ang nahitabo. Nagmintinar sa pipila kabahin sa iyang mga reserba sa gold reserves isip tipik og kabahin sa GIR sa nasod, mostly to hedge against the offset movements in the market price of other assets. Magpalit o magbaligya sa mga gold reserves, but ang punto ani is to maintain an optimum level sa daghang mga purposes. Not too much, not too little. Dili maghinubra, dili pod gamayra. Doon na po ni gisunod nga sukaranan sa ilang basic portfolio and management principles. Bahin sa mga presyo sa gold reserves, ang mga gipangtahasan ani sa mga movements in the opposite directions of other assets, igmat og focus ang mga central banks sa laing-laing nasod nga nagkinini ang pundo sa pipila ka mga gold reserves isip usa ka koral o haligi batok sa pagkunhod sa presyo o pagsaka sa presyo sa ubang nasod. Samtang lain sad nga mga bankero ang gabantay sa standard nga presyo sa international. You got it. Unya, lain pud ang gitahasan sa pagbantay kung pilay interest nga mitubo sa atong gold reserves. Kung magtakdo nga atol sa panginahanglan sa atong nasod ug naatol nga taas ang bulto sa gold reserves nga diin taas sad kayo ang presyo sa mga bulawan, ang mga central banks dili po na maglangan sa pagbaliga aron ang halin ani idapat sa gikinahanglan sa atong gobyerno. Ingon ana na pa din siya, no mysterial to. Kasagaran sa ubang third countries, dili kayo na mopundo og sobra kadaghan sa gold reserves kay ang aman sa ipaunsa na nimo, no? Imo lang nang ipapundo nga way tumong. So yung ana na siya, Father Chan, no, mysterial to. Mao bitaw nga ginganla na og gold reserve kay maunay usa sa atong pundasyon, no? Pundasyon kini sa pagpadagan sa atong ekonomiya. Mamalit ang atong central bank og bulawan gikan sa mining industry unya patubuon unya kung matimingan nga taas ang presyo sa gold sa international market, pahimuslan ang higayon pinaagi sa pagbaligya aron dili ma-hostage ang dagan sa atong komersyo. Ug normal kana nga nahitabo sa atong nasod
Gikulur-kuluran lang jud og intriga no. Gikulay-kulayan lang no sa mga intriga sa mga oposisyon nga bisag basic og normal lang ni nga kalakaran sa banking system o gold mining industries giamong-among lang jud tungod sa pamulitika. Kapiblik sa tama nga bay. Parihara gud kanang og agnihon ang atong armadong kusog nga moboykot ang atong gobyerno nga unta ang trabaho sa kapulisan o mga kasundaluhan mao ang pagbantay sa seguridad sa atong nasod. Apan usahay lagi maangin lang no, maangin no, maamong sa bangi no sa way hinungdan nga political interest. Nabalik ta sa bangko mga bay. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nakabaligya og 24.95 ka tonelada nga bulawan gikan sa Enero hangtod sa Hunyo no sa miaging tuig. Og gikumpirmar kini sa usa ka online aggregator nga mao ang Best Brokers nga matud pa ang gihimo sa BSP usa ka inabtik og inutok isip tipik og kabahin sa active management strategy. Kay ang pinakadako nga pagbaligya sa bulawan giatol sa dihang gianunsyo sa kinini ang WGC. No, ang usab ng WGC mao nang gitawag og World Gold Council. Parihara ni sila bay sa kinini ang gitawag og OPEC, no? Mga organisasyon kini sa kalibutan nga maoy ga control sa uban nga natural resources. Dili lang kay kining atong nasod ra mo ay namaligya sa atong gold reserves. Bisag ang Thailand nakabaligya gani sila og 9.64 tons. Unya ang Uzbekistan mausad no, nakabaligya sila og 6.22 tons. Ang Mongolia misunod pod nga nakabaligya og 1.33 tons. Ug bisag ang Singapore nga mas dato pa sa atoa og ekonomiya apan mibaligya pa gani sila og gold reserves bali og 1.18 tons. Base sa kumpirmasyon sa BSP, gipamahayag sa WGC nga ang pagbaligya sa atong gold reserves kabahin kini sa ilang active reserves management strategy aron pag-sustain sa impact sa financial insurance instability sa atong nasod og kini maoy wala gitug-an sa mga kritiko nga normal o regular lang ni siya nga aktibidad sa mga central banks as part of routine strategy. Ug mauni usa sa basihanan no, usa kini sa basihanan isip atong indicator sa financial stability. Now, laing pangutana nganong nikabat man og kinini ang 24.95 ka tonelada nga bulawan ang gibaligya. Sa atong tubagon, niya ang tulo ka rason. Una, sa ako nang giingon kaganiha, as part of active management strategy, tungod kay sa waylangan, gipahimuslan sa BSP ang mas taas nga presyo sa bulawan sa merkado aron makamugna og dugang kita nga diin maunay pinaka highest price for the past 30 years nga diin ang presyo sa gold misulbo nga to sa $2,933 per ounce. Ya, ikaduha nga rason para dili masakripisyo ang nagunang katuyuan sa paghupot og bulawan nga mao ang insurance og safety net. Ug naa sa saktong posisyon ang Pilipinas in terms of gross international reserves. By selling at the right time, it could generate 4 massive gains. Unya ikatulo, dako kayo og problema ang atong nasod kay sa miaging administrasyon nagbilin og dako kayong utang nga 6 trilyon. Pinakadako ni nga utang sa atong kasaysayan sa Pilipinas nga diin miulbo no, miulbo ang maong utang pag-abot sa pandemic nga diin taliwa sa kalisdanan natong tanan wa kaabot sa 1 trilyon ang pagwalda sa nangaging administrasyon kay daghan tag donasyon nga nadawat gikan sa mga western countries ug partida pa kay kaalyado sa Pilipinas ang China na mga panahona. So gikan sa mga face shields, mga bakuna ug uban pa, bulto-bulto ug wala og tuo ang nadawat nga mga donasyon sa atong gobyerno. Pangutana, ang 5 trilyon diin man napaingon. Now, studying outlook bisag underlying outlook na niya bisag pinubre nga observation apan pintok nga pag-analisar sa mga outsides ug mga insights aning isyuha. Parihara gunig hoarding sa bugas bay nga diin abi ninyo
markado na ning Pilipinas no sa minarokoy nga negosyo. Kung barato ang presyo sa merkado, taguan ang bugas. Kung mahal ang presyo, ipagawas ang tinaguan. And here we are now. No? Markado na ni mga Pinoy sa pagkagwat sinanggo sa negosyo. So puslan man, di na lang nato ang angon. Lubos-lubusan na lang nato, Father. Puslan nga ilado na sa tibuok kalibutan kining atong talento sa pagkamaro, ato na lang ning gamiton. So that's it. To take advantage kay mga bintahuso man pud kita, timing kayo nga taas ang kanini ang presyo sa gold. So you got it. Wait. Bitaw, atong obserbaran ha ang ang kinini unsay tawag ni aftermath sa liquidity buffer. Unsa may atong naginansya? Sumauni. Ang atong earnings is equivalent to 8 months of import and payments for services. Makita na sa atong financial standings nga diin 6.28 times in our country's short-term external debt based on maturity. I-search na lang na news Google mga bay. Kay aron kamo dyan mismo ang makatukyan na. Ya karon. Basi mangutanan na pod mo. Pwede ba mangutang ang atong nasod ngadto sa laing international banks? Ang tubag, pwede. Pero wa nay labot ang atong kagalingon ana nga central bank, no? Iya na nga desisyon sa estado kung mangutang ba siya or dili. Ang BSP igo lang mugahin sa halin sa atong gold reserves. O base sa akong giingon, no? Base sa akong giingon kaganiha, basic o normal lang ni nga kalakaran sa banking system o sa mga gold mining industries. So mas damo na hinuon nga pautangon ang atong nasod. Kay sa ako nang gipamahayag kaganiha, naa sa saktong posisyon no ang Pilipinas in terms of gross internal reserves na diin mauni magsilbing basihanan sa atong indicator sa financial stability. Ingon ana na siya, Father, siya no kapibig sa ta no Mr. Rialto, labi na ikaw, Father, siya no, as a priest, focus untata sa atong mga arts and skills kung unsay atong makoy-koy sa moralidad base sa biblical for theological purposes. O mas i-appreciate pa gani nako nga kanang code of canon laws itudlo na sa inyong mga manimbahay nga devoted Catholics para makahibaw sila how to defend their faith and doctrines. Okay man nga kinini ang lakbitan ang mga current issues for the sake of political awareness, pero sa akong pinubring nga obserbasyon, Father, mura magsagol naratibo sa China Boy ang dati. Mura magdi na pinasubay sa waling pangrelihiyoso. Pasensya na pero mayok mo raman pod ko. Pero bisag sa akong pagkamayok mo, pro-government o pro-Filipino radyo ko, Father, no? Lisod manggod kung way mo pakgang aning klasiha sa sermon nga murag propaganda sa Team China. Wani pinuksan na, Father, pero kamo dia pagpili mo. Ani mo sa obserbasyon sa mayok mo nga pro-government o pro-Filipino, or ani mo aning sermon nga murag propaganda sa Team China? Dili ko to mga bay, kapibre o parakin lang natong tanan mga bay.